May idea ka po ba, ma'am, kung sino po kaya yung kukuha sa kanya? Ang pagkakaalam ko po, sinet up po siya. Bakit siya, ma'am, sinet up? Dahil po yung runner po siya po. May sinabi po siya sa kapatid niyang babae na sabi niya, nahuli ako, may ka. Tinext na lang po niya kung saan siya nahuli. Doon po sa Mandawi. Kinabukasan, umaga-umaga, pumunta yung anak kong babae. Tiningnan niya po doon sa presinto sa Mandawi. Wala po. Pero yung nag-set up sa kanya yung babae na kaibigan niya, nandoon po, nakakulong. May sinabi ba siya kung sino ba naghuli sa kanya? Sabi po niya, pulis daw. May nakasend niya po siya sa akin na nakapusas po siya eh. Kasama na lang po sila, sir, ng team ng Wanted sa radyo, papunta, sir, sa police station dyan sa Cebu. At saka kung andyan naman, sir, at saka may illegal talaga ginagawa yan si Sir Eduardo, ang ipapakulong na lang, sir. Tanggap naman. Tanggap naman nila, sir, nga kung ikukulong, sir, kasi may illegal na Kaya ginatanggap nga nila. po. Ang gusto lang, sir, na sana nila, sir, makita nga, at least, sir, makita lang nila, sir, yung anak nila po. Sir Eduardo, ano po bang nangyari sa inyo at bigla kayong nawala noong October 2? Wala, nahuli kasi ako, hindi ko alam kung saan istasyon ako, kaya basta nagpapasalamat na ako na nakaligtas ako at nakauwi na. Ba't po ba kayo nahuli? Drugs. So, aminado ka na talagang nagiging runner ka ng drugs? Oo po. And paano ba nangyari yon? Biglang may tumambad sa akin nga sasakyan at kinuha ko at piniringan yung mata ko. Yun lang. Tapos hindi ko na alam kung saan ako dinala. Ito po bang nanghuli sa inyo ay sino po sila? Hindi ko sila kilala, basta hindi po ayaw ko banggitin. Ayaw ko banggitin. Sila ba ay mga pulis, sindikato, kakilala mo? Pulis sila. Pulis, pero hindi ko alam kung saan prosinto sila. So for ilang days, saan kayo nagstay? Mga 6. Mga 6, 7. Sa loob ng ilang araw, saan kayo nanatili? Isang kayo dinala? Nasa rehas lang. Paanong res? May kasama kayo mga nakakulong din? Marami kami nakakulong. Ito ba ay police station? Pero hindi ko alam kung saan. Pero kayo sir, talagang may illegal na transaction kayong ginawa during that time kaya kayo nahuli? Inaamin ko. Kaya ako nahuli kasi may illegal na transaction. So ngayon, after nga po ninyo ma-Erica hapon, ay bigla na lang po kayong lumutang dito. So ano naman yung nangyari doon? Bigla na ako pinauwi. Diyan ako naghinto kasi may kakilala ako na pwede makitext ako. Tapos nakita ko yung kapatid ko ng lalaki nag-drive e-bike. So paano kayo pinauwi? Anong sinabi sa iyo? Ba't kayo pinakawalan doon sa kulungan? Laya na ako daw. Pero humarap ka ba doon sa korte para doon sa inquest na tinatawa? Hindi. Laya lang talaga. Wala ka rin piyansa na ginawa? Wala. Wala siyang mga release paper, ma'am, mga ganyan. Pero dati ba inakulong ka na? Dito. Hindi yun sa kanyang kaso, ma'am. Nakamalan ako. Pero yun, okay naman na kasi nakulong ka ulit eh. So ibig sabihin, pangalawang beses mo na. Hindi mo ba natatandaan kung saang police station ka dinala? Hindi kasi nakapiring ako eh. Hindi, nung inuwi ka, syempre laya ka na, nakita mo na kung saan ka, kung saan. Wala na, hindi na ako naglingon-lingon eh. Umuwi na lang ako. Sa likod kasi ako dumaan eh. Sa likod nila ako pinadaan. Yun lang. Sa likod, hindi sa harap ng station siya pinadaan, ma'am. Sa likod ng station siya. Kaya hindi niya alam kung anong station siya. Basta dumiretso na lang ako sa... Kumakay ng motor. Nung pinalaya ka, meron bang pananakot na ginawa sa'yo? Wala naman. Okay naman. Anong pakiramdam mo ngayon? Masaya, sobrang saya. Dahil nakalaya na ako sa madilim na rehas. Siksikan kami matulog. At yung CR namin, yung katabi lang namin. At ang kain namin, konti lang. Anong balak mo ngayon sa buhay mo? Ngayong nakita ka na ng mga kapatid? Mag-iiba na ako. Sana Magtrabaho na lang, siguro na lang ako para hindi na ako mahuli pa ulit. Ano bang drugs na dala mo nun? Shabu po. Ano yung nagbebenta ka? May transact po. Ikaw ang middleman. Hindi. May nagutos lang sa akin. May nagutos lang sa akin. So ikaw nga ang parang nagbenta, nag-abot doon sa buyer. Parang runner ka. Ganun. Magbabagong buhay ka na. Magbabagong buhay na ako. Ma'am, ikaw ano namang naging una mo reaksyon nung nalaman mo na buhay yung kapatid mo at kasama mo na ngayon? Napasalamat po ako kasi akala ko nung nakita ko doon sa SRP na may nakita kami patay, akala ko kuya ko na kasi tagal na namin hindi nakita to eh. Okay lang sana namin nakulong pero alamin lang sana nila na, sa amin kung
okay lang ba? Ganyan lang po ang ano namin, ma'am eh. Kaya alam namin ng laro nito eh. Ganyan lang po sa amin po, ma'am. So ngayon ma'am, ano bang balak nyo para dito sa kaso ng kapatid nyo? Kasi gusto ng kalipin niya, magtinda-tinda na lang po lang sila. Sabi ko sa kanya, kung maghintay na lang tayo, kung may pera tayo, baka mabigyan ko kayo ng matulungan namin sila. Pero about dun sa kaso, gusto nyo pa bang kumbaga malaman kung ano yung nangyari or hahayaan nyo na lang? Hayaan na lang namin. Total, nandito na ako, nasa labas na ako at buhay. Anong gusto mo mangyari sa kaso nyo, sir? Gusto mo pa bang malaman kung ano talaga ang dahilan nito? Kung sino talaga nang huli sa'yo? Ano? Ayoko na malaman dahil wala. Total, nandito na ako sa labas. Hayaan ko na lang sila kung sino man yung nanghuli sa akin. Sa akin lang naman, napasalamat ako nga ligtas yung kapatid ko at nakita ko na at hindi ko na siya gusto nga maglaro pa din ng ganun na ganon yung legal. Sinabihan ko na siya na magtrabaho na lang. Tanggapin na lang kung walang-wala talaga tayo. So ngayon, bagong buhay ka na para hindi na ulit mahuli. Magbabagong buhay na ako dahil nakalabas ako. Napapasalamat ako sa Lord, kay Lord dahil nakalabas pa ako ng buhay at nakauwi pa sa pamilya ko. Ma'am Fatima and Sir Eduardo, since ngayon po ay safe naman na kayo nakauwi dito, nirerespeto po namin yung decision nyo na hanggang dito na lang tayo, and from time to time po nakamonitor naman kami, and pupunta rin po tayo sa PNP po sa Station 10 para po mai-report natin yung safe po na pag-uwi dito ni Sir Eduardo. Kasi syempre in the first place ay yun nga, inimbestigahan naman nila kung paano nawala itong si Sir Eduardo, at syempre personal na rin tayo magpapasalamat sa kanila sa naging tulong nila, Major, at lalong-lalo na ng Station 10 Labangon. So, ayun po, ma'am, sana wag mo nang ulitin yung illegal na gawain para hindi na dumating sa punto na naaaresto ka kasi pangalawang beses mo na to. So, magbago ka na, sir, ha? Okay, pasalamat ka. Meron pa rin taong mga pamilya mong patuloy na naghahanap sa'yo at nagmamahal sa'yo. Iyak na nga ako sa mga presinto mo para lang mahanap siya, maawa lang sa akin na makita ko lang siya. Sana magbago ka na sa mga ginagawa mo. Mag-apply ka na ng trabaho, maghanap ka na ng tarungan sa buhay mo. Salamat sa mga nag-concern sa akin. Ay, may halaga pala talaga ako sa kanila. Yun lang po. Maraming salamat. Major, sa part po ng PNP, yan nga, unang-una po, sila po ay personal na magpapasalamat dahil sa inyong ginawang pagtulong para po sa paghahanap dito kay Sir Eduardo. So, sa PNP po, ano po ba yung ating update or status para dito sa kanila? Yes, on the part of the PNP, especially dito sa Police Station 10 sa Labangon, nagpapasalamat tayo at nakita na si Eduardo na safety. So walang nangyari sa kanya, and also doon sa mga pinagtanungan natin on the whereabouts of Eduardo, nagpapasalamat din tayo sa cooperation nila. And rest assured na if ever may mga naghihingi ng tulong dito sa station natin, kahit na hindi dito nangyari sa atin, kung kailangan talaga na mag-action kami kaagad. So yun yung part ng trabaho ng police, to assist sa mga nangangailangan ng tulong, not only sa taga dito, kahit hindi taga dito, pag humingi ng mga tulong dito sa stasyon natin, yun naman talaga ang mandate natin, kasi i-assist sila at tulungan. So, Major, kasi nakausap ko rin kanina si Sir Eduardo, and yun nga, may mga tinanong din kami kung paano nangyari na nakulong siya and then bigla na lang siyang pinalaya after nung panawagan. So, tinatanong ko siya kung ano ba yung gusto niyong mangyari, but he refused to, kumbaga, parang palawigin ba or mag-istorya, parang ayaw na niyang umabot sa punto na malaman pa niya kung sino yung mga nasa likod nun. So, sa part po ng PNP, ano po ba yung magandang maipapayo for him? Well, as to his specific case, hindi ako makapag-comment kasi hindi ko man alam yung whole details talaga. Kung sa, ano na lang, yung sa parang as a part of guidance, ang mapapayo ko sa niya is magpapakabait na para maiwasan na yung mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari. So, maghanap ng trabaho, yung legitimate talaga na trabaho ba? Para mapokus na yung buhay mo doon, para safety ka, at the same time, alam ng pamilya mo na meron kang legitimate income kahit na hindi masyadong malaki yung sahod. Or as long as lumaban tayo ng parehas.
Pasalamat po ako sa Station 10 na tumulong sila sa amin, sila sa amin sa paghanap sa kapatid ko. Maraming pong salamat. Laki pong tulong po ito, sir. Sige po, sige po. Maraming salamat, Major. Dahil tinulungan mo sige. yung mga kapatid ko. Sige, sige. Sa paghahanap Walang sa akin. problema yan. Hindi na ako ulit magtutulak ng droga. Magbagong buhay na ako. Bagong buhay na. Ano ka pa? Parang may jet lag ka pa. So Major, sa part po natin bilang station commander po ng Station 10 Cebu City, so ano po ba yung maipapayo po natin or maibibigay na assurance for the safety din ni Sir Eduardo? Well, sa doon, meron naman kaming mga hotline dito. So, pagbaba nyo, hingi kayo ng number doon sa natin sa desk officer kasi mayroon man tayong hotline doon. So, if ever may mga concern kayo, tawagan nyo lang para ma-assist kaagad natin or kung may mga emergency, mayroon naman tayong hotline yung 911. I-try nyo yung tawag if ever mga emergencies yung 911. May mag-assist kaagad sa inyo yan. Ipapasa sa amin, tapos puntahan kaagad namin. So Sir Eduardo, again, wag ka na mag-worry sa safety mo kasi we already reported it sa Station 10 kasi yun naman talaga yung dapat inunan yung gawin before. Yes po. At yun, ang mahalaga ngayon safety, sir. And yun, sobrang maraming salamat talaga, Major Figueredo, sa inyo. Walang sawang pagtulong sa amin from the start. So yun, pasensya na po sa aming naging abala. Walang problema yon, part yan ng trabaho. Maraming salamat po, Thank you, Major. thank you. Maraming salamat po sa kay Sir Rapi Tolpo at sa mga staff niya, pati po sa Station 10, sa mga trabahante po dito. Maraming salamat po sa inyo. Sa tulong po ninyo, nakita na po namin yung kapatid ko. Maraming salamat po. Malaki na po tong tulong. Maraming salamat, Sir Rapitol po, dahil tinulungan mo yung kapatid ko na mahanap ako. At ito na po ako ngayon. Buhay na buhay. Salamat!